empleyada si Mistress. Paano po yung nangyari? Ma'am. Ma'am, paano po yung nangyari, ma'am? Sabi niya sa akin, single siya nung niligawan niya ako. And then, I fell madly in love with him. I got pregnant. But one day, I received a call from the Philippines. Hinahanap siya. Siya daw yung asawa ng daddy mo. Hinaway niya ako. Pinalabas niya akong kabit. Sabi niya, inagaw ko daw yung asawa niya, pero anak, hindi totoo yun. Dahil hindi naman sila kasal eh. Alam mo, nagsinungaling sa atin ang daddy mo. Pinalabas niya ako lang. Pinalabas niya ako lang. Tayo lang sa buhay niya. Akala ko, unang pinakasalan niya ako. Tinapos niya na yung relasyon doon sa babaeng yun. Pero anak, kinuha niya po ang kabit. At ang pinakamasakit sa lahat, may secret communication pa rin sila hanggang ngayon. Mom, I hate that. Mom, I hate that. I hate him. I hate that. So much. I hate him. I hate him. Jeffrey? Anak, kailangan mo daw akong kausapin? Hingi lang ko sana ng advice na. Gusto ko kasing puntahan ulit sa Daisy tsaka sa Teta. Alam niyo, kahit inurato ko lang yung Andre nung isang araw, tata siya. Para lang din ako sa tatay, iniwan yung pamilya. Tapos yung nag-away naman ko kami ni Bunso, nakita ko sa kanya yung anak ko. Parang sila lumaki walang tatay. Ay, ayoko ko lumaki sa tetay na walang tatay. Hindi ko gaya sa tatay. Alam mo, anak, isa yan sa mga pinagdadasal ko. Ayusin yung pamilya mo. Kung hihingi ka sa akin ng advice, gusto ko lang sabihin na huwag mong patagalin. Sige na, umalis ka na. Puntahan mo na yung pamilya mo. At huwag na kang aatras, ha? Daisy, Ginagawa mo dito? Paano mo nalaman? Umalis ka! Daisy, gusto ko kasi sana mag-usap tayong dalawa. Tsaka, gusto ko rin sana makita si Tetay. Hindi pwede. Umalis ka na. Umalis ka na! Umalis ka na bago ka pa makita ni Lance. Lance? Sinong Lance? Boyfriend mo? Daisy! Ba't ba ang tagal mo? May kausap ka pa dyan? Daisy! Bitawan mo! Daisy! Sandali! Daisy! Daisy! Daisy, ba't ka may pasa? Sinasaktan ka? Daisy! Daisy, mag-usap muna. Bakit ka may pasa? Hazel! Hazel, nawawala si Jessica! Ha? Hazel! Nawawala si Jessica. Iniwan niya yung phone niya sa kwarto niya eh. What? Baka nasa friends lang niya, tawagan mo. Makasigaw ka. Oo, tinawagan ko na nga si Ivy tsaka si Belle. Hindi daw nila alam eh. Teka, si Eva. Ayan.
Yes, Eva, good evening. Sorry to call you this late, but you know, Jessica left our house and yeah, I would like to ask if she's with you there. Oh, okay. Thank you very much. Eva. Hindi Eva. Ano ba naman yan? Eh baka hindi ka naintindihan dahil mali-mali yung English mo. Alam mo, kaysa nilalait mo ako, di sana tinawagan mo na lang ibang kaibigan ni Jessica. Oo nga pala. Hindi mo nga pala kilala yung mga kaibigan ng anak natin. This is all your fault. Kung di ka nakipagkita doon sa Felma na yun, hindi lalaya si Jessica. Ba't ka naman sinisisi mo? Problema natin dalawa yun eh. Dapat nga hindi mo dinamay si Jessica eh. Ayun, si Mrs. Wilson. Yes, good evening, Mrs. Wilson. Thank you very much. Sino naman si Mrs. Wilson? Huwag mo sabihan ka dito sa Canada, may kabit ka pa rin? Tang na loob naman, Hazel. Lola yun ang kaibigan ni Jessica. Siya yung nagbibigay ng sideline sa akin dito. Sideline? Sandali, nagtatrabaho ka? Oo, pag pumapasok si Jessica, sumaslideline ako kay Mr. and Mrs. Wilson. Gagardening ako, tapos nagkukumpuni ako ng mga sirang gamit nila. Naalagaan ko din yung mga aso. Teka lang, wala naman sa usapan natin magtatrabaho ka. Kailan pa, ha? Bakit di mo sinasabi sa akin? Sir, pwede ba tumigil ka na? Nawawala na nga yung anak natin kung ano-ano pang issue mo. Thank you, Mr. and Mrs. Wilson, for letting my daughter stay here. Don't bother. We understand these things happen, you know? Sorry, dear. We didn't want your dad to worry. We'll leave you two alone here to talk. Let's go. Dad. Kumusta ka, anak? You know what, Dad? All of my friends think that I have the best dad in the world. Pero hindi po pala totoo. Alam mo, anak, nung nagkakilala kami ng mami mo sa Saudi, alam naman niya na may pamilya na ako. Pamilya? What do you mean? You have children? ...2007. Dad, old na po yung picture na to. Which means... these kids here... are older than me? Oo. May mga ate at kuya ka sa Pilipinas. Then why did you marry Mom kung may pamilya na po pala kayo? Anak, ano kasi, nabuntis ko yung mami mo. Tapos, mahigpit yung batas doon sa Saudi. So I wasn't born out of love? You got Mom pregnant and only married her because of some law? Dad, you didn't want me? No, Dad. hindi anak. Alam mo, sobrang gulo nung sitwasyon namin ng mami mo tsaka ni Pelma. Ang gulo-gulo talaga nung sitwasyon. Pero hindi kasama sa gulo na yun. Kasi hindi ka pa pinapanganak. Anak, ginusto na kita, minahal na kita. Si Mommy, hindi niyo po ba siya mahal? Alam mo, anak, sinubukan ko namang mahalin yung mami mo eh. Tinuruan ko yung puso ko. Marami rin naman yung pinagsamahan namin, pero si Pelma talaga yung nasa isip ko eh. Tsaka yung mga kapatid mo. Laki-laki ng kasalanan ko sa kanila. Kaya nga, alam mo, nung umuwi tayo ng Maynila, sinubukan ko talaga makipagkita sa kanila para humingi ako ng tawad. Hindi naman para makipagbalikan kay Pelma eh.
Dad, mahal niyo pa po ba yung first wife niyo? Anak, hindi ko na siya pwedeng mahalin. Asawa ko ng mami mo. Ang pagsisisi, nasaktan kita. May sinasaktan niya si Daisy. Kailangan makaalisan ni Daisy dun eh. Bago niya pasaktan si Tetay. Ano bang hawak ng Lance na yan kay Daisy? Dahil ba sa pagiging boss niya? O baka naman tinatakot siya? Napaalisin siya sa trabaho? You know what? That's possible. Or baka naman may deeper reason behind it. Or baka emotionally dependent si Daisy sa kanya. Natatakot siya mawala siya. Kahit ano pong dahilan ni Daisy, hindi ko hayaan na patuloy siyang saktan ng Lance na yun. Kailangan ko gumawa ng paraan para makaalis siya sa gagong yun. Tutulungan ka namin ng Tito Noah mo. Sisiguruduhin namin na ligtas si Daisy, lalong-lalo na si Tetay. Magpapadala kami ng bodyguard sa kanila. Hindi nila pwedeng saktan ang apo ko. That's why we have to be careful. Rushing things would push Daisy away. Kausapin mo si Daisy. Ipaliwanag mo sa kanya na you are just concerned sa safety na ni Tetay. Sasamahan ka namin. Para naman hindi maramdaman ni Daisy na mag-isa lang siya. Yes, best. Papunta na ako. Okay, bye. Oh, good. You're here. Huh? What happened? I waited for you last night, ah. Buti inabutan mo pa ako. Oh. Bakit? May problema ba? What's with the look? Alam ko na po yung totoo, Mommy. About Dad's family in the Philippines. Yung sinabi niyo po sa akin, it wasn't true. Dad never had mistress. Naniwala ka naman. Ito ka naman pinagsasabi mo dito sa bata. It's all lies. Lies? How could Miss Velma be Dad's mistress kung yung children po nila are way older than me? Hindi po si Dad ang nag-lie sa akin, Mommy. Kayo. Why would you make up stories just to turn me against Dad? He doesn't deserve this. Ano bang pinagsasabi mo? You don't think I notice? You treat him like crap. You control everything in this house. Hindi niyo po siya pinapayagan mag-work. You keep him here like some kind of unpaid housekeeper. Because I'm the one providing for this family. Ako nag-aakit ng pera dito. Right. So sobrang busy niyo po sa work, nakalimutan niyo po na mommy din kayo. Si Dad nga lang po ang laging nandito para sa akin eh. Ano yung naririnig ko sa'yo? Ano to? Mga sama ng loob mo sa akin? Na kinikimkim mo noon pa? Ha? Ano bang problema mo? Suddenly, your dad's the hero? Paalala ko lang sa inyo, ha? Ako nagpapakain sa inyo dito. Alam ko po yun, Mom. At thankful po ako. Pero I need more than just a roof over my head. Mami ko rin kayo. Nurse nga po kayo eh. And you take care of strangers. But you couldn't even take care of me. Tama na yan. No, Dad, kailangan niya po itong marinig. She was never there for me. Unlike you, you made me feel loved. You made me feel like I mattered. Tapos ngayon, she wants me to hate you? Mommy, you're so mean! Ano? Ha? Sobra ka? Sobra ka magsalita! Ako kung sino ka? Bakit kaya mo na ako?